So guys, pakinggan po natin itong paliwanag ni Attorney JB Henlo kung bakit nga daw delikado at very dangerous daw ang military junta. So panoorin nyo mga kababayan at pakinggan nyo, no. Eto na po. Opinion, very dangerous ang isang military junta. Ayun. Very dangerous kung lalabas tayo sa konstitusyon. Bakit? Dahil in general, at base sa human nature, power corrupts. Imagine natin, yung mamumuno sa atin may mga dalang barel. Kailan pa kaya sila bababa kung mag-enjoy sila sa kanilang posisyon bilang leader, bilang military junta? O yung negosyante, anong makakapigil sa negosyante na yung utak niya negosyante pa rin at habang nasa pwesto ay hindi pamumuno ng bansa natin ang utak kundi proteksyonan yung kanyang negosyo, yung kanilang mga negosyo. Kaya very dangerous yung mga opinion na dapat outside the Constitution yung succession in the event na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Sa issue po na kumakalat ngayon, mga patungkol doon sa succession, yung whole of government reboot, yung military back na magkaroon muna ng caretaker ang Pilipinas, sakali mag-resign or mawala sa posisyon sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Siguro 101 lang para sa ating mga kababayan. Ano po yung sinasabi sa ating konstitusyon, sa ating batas po, attorney, patungkol po dito sa usaping ito? Sino yung pwedeng mamuno? Pag may nag-resign, sino bang papalit? Ano ba ang legal? Ano ba ang naayon sa konstitusyon? Nakasabi sa Section 8, Article 7 ng Philippine Constitution, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of both the President and Vice President, the President of the Senate, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. So, klaro naman sa ating konstitusyon, no? Kung susundin natin ang succession rule base sa konstitusyon, pag nag-resign si PBBM, si VP Sara ang magiging presidente. Ano? At kung both PBBM and VP Sara will resign, no? O may mangyari sa kanila na permanently hindi sila maka-perform ng duty nila, no? It will be the Senate President. So it will be Senator Tito Soto. At kung hindi naman sila, pwede, it will be the present Speaker of the House, Congressman D. So yan yung base sa konstitusyon. But dito sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, dahil sa malaking issue na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung solusyon ng mga Pilipino ay iba't iba. Yung iba, nagpapanawagan na dapat mag-resign si Pangulong Marcos kasi na ang continued stay niya sa ating bansa ay talagang nakakasama na sa administrasyon ng panggobyerno at sa ekonomiya, kaya dapat umalis siya at ibase natin sa konstitusyon, VP Sara will assume or should assume office. Pero yung iba naman, no, yung kaalyado ng let's say sa mga kulay-kulay, no, yung iba sinasabi nila no to Marcos, pero
kung mag-a-assume man lang si VP Sara, wag na lang. They would rather have Bongbong Marcos continue hanggang 2028 rather than allow VP Sara to become president. For the reason, no, i-analyze natin, yung iba nagsasabi na pag naging acting president si VP Sara hanggang 2028, unbeatable na siya sa susunod na eleksyon, no? So ang kanilang rason ay political. Ayaw nilang lumakas ang political stock ni VP Sara na sa pagdating ng 2028 election ay unbeatable na. So they would rather continue with PBBM na kinukondena rin naman nila, pero political yung kanilang solusyon. Yung iba naman, pinapanawagan na both PBBM and VP Sara should resign. At kung mangyari yon, hindi rin naman nila sinasabi na si Senator Soto yung gusto nilang maging presidente. Yung gusto naman nila, base lang sa haka-haka at sa mga nakikita natin sa social media, gusto nila military junta mixed with civilian government. At meron pang suggestion doon na may pinangalanan silang isang malaking negosyante. So, outside the Constitution yung mga yon. Sa personal kong opinion, very, very dangerous ang isang military junta. Very, very dangerous kung lalabas tayo sa Constitution. Bakit? Dahil in general, at base sa human nature, power corrupts. Imagine natin, yung mamumuno sa atin may mga dalang barel. Kailan pa kaya sila bababa kung mag-enjoy sila sa kanilang posisyon bilang leader, bilang military junta? O yung negosyante, anong makakapigil sa negosyante na yung utak niya negosyante pa rin at habang nasa pwesto ay hindi pamumuno ng bansa natin ang utak, kundi proteksyonan yung kanyang negosyo, yung kanilang mga negosyo. Kaya very dangerous yung mga opinion na dapat outside the Constitution yung succession in the event na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po bang mga usapang ito, mga isyong sumusulpot na kagaya po nito, attorney, ay sintomas po na ang ating kasalukuyang gobyerno, kasalukuyang administrasyon, mahina o humihina na po at nakakaligtaan na ang kapakanan ng taong bayan kasi ito na lang po yung mga lagi pong nagsusulputan po ng mga issue? Yung mga malalaking issues na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, wala nang solusyon ito. No? Talagang pabagsak na ang administrasyon at defensive na masyado yung administrasyon. At yung magsasuffer nito ay tayo, taong bayan. Yung ekonomiya natin pabagsak na ng pabagsak. Kahit sa planong flood control, yung mga legitimate flood control, hindi na ipapatupad dahil takot na rin yung administrasyon na mapagbintangan na magkakaroon na naman ng korupsyon kasi galit nga yung mga tao. So, natrap tayo sa sitwasyong ito dahil nga yung dalawang malalaking issues laban kay Pangulong Marcos hindi pa nasasagot. Uulitin ko, ano yung dalawang issues? Yung mga akusasyon sa kanya ni Zaldico na kasama bilang insider sa kanilang grupo. At yung pangalawa, yung akusasyon na gumagamit raw siya ng illegal na droga, sabi ng kaniyang ate, no, ni Senator Amy Marcos. Simple rin, no, ang solusyon, kahit mauna na lang sa issue ng illegal na droga, dapat magpa-hair follicle drug test na si Pangulong Marcos.
The longer it takes na hindi niya gagawin, pag ginawa niya ito 3 months after, magsususpect siya yung tao na he was just buying his time para hindi na gumamit siya ngayon para after 3 months, negative na. Or habang tumatagal, papasok rin sa utak natin na baka dudoktorin lang ang resulta ng hair follicle test. Kasi sino ba namang hindi matakot kung ikay ospital na magko-conduct ng hair follicle test, yung subject mo ay Pangulo ng Pilipinas at yung kanyang pamilya. Kaya talagang sa aking palagay, it will take the ultimate sacrifice from PBBM para maayos ang bansa natin to step down, no? At bago niya gawin 'yon, makipag-usap siya sa successor niya kung ano yung terms and condition niya. At kung alamin niya kung papayag rin yung successor niya sa kanyang terms and condition, no? Kasi baka hindi rin pumayag at yung kanyang sakripisyo talagang totoong sakripisyo kasi hahabulin siya ng batas pag hindi na siya presidente. Imagine, we are asking him to resign once he loses his presidential immunity, di kulong siya. So yan yung reality, no? Yung humihingi ng resignation ng presidente, naniniwala ba tayo na voluntarily magre-resign siya? Ako, wala sa isip ko yan. Hindi magre-resign voluntarily si PBBM kasi pag ginawa niya yon, yung kaso laban sa kanya, yung akasasyon laban sa kanya, at dahil hindi na sila magkabate ng kanyang vice presidente, sa kanyang isip, hahabulin siya. So, yung sa mga nananawagan na mag-voluntarily resign si PBBM, do you honestly believe na gagawin niya yon? So, yan yung tanong ko sa inyo. Yun nga lang, because he will not voluntarily resign, ang bansa natin pababa na ng pababa economically, ang gulo-gulo na natin politically, pabago-bago at yung pumapasok na mga balita tungkol sa korupsyon, dati pinag-uusapan lang milyones, ngayon bilyones na. Bilyones. Nakakasuka na, nakakagalit talaga. Kaya that is the price that PBBM has to pay, especially remember yung kanyang campaign slogan, Unity, dati. At mahal niya raw yung bayan. PBBM, ano na nangyari sa Unity mo? Watak na ang Pilipinas. Yung dati mong kasama, kalaban mo na. Yung dating kalaban mo, ayaw ka lang pa-resignin dahil takot-takot sila kay VP Sara na mamuno bilang presidente. Tama. Magulo ang Pilipinas at wala akong nakikitang kaliwanagan unless na magkaroon na ng bagong gobyerno. So, hindi natin alam kailan yun mangyayari. So, yun mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney JB Henlo, no? Grabe. So, talagang ang nangyayari dito mga kababayan is si PBBM ay Expertly ginagamit flavored lang, casino, no? Terrific sa Ginagamit sarap. na lang. Pure Foods Pinoy Favorites. Opo, Ginagamit na lang mga kababayan dahil nga yung sabi nga ni Attorney JB Henlo, ito daw mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ay takot na pababain siya kasi pag naupo si VP Sara, siguradong toda silang lahat mga kababayan. So, yun po. At ang nangyayari nga din sa ating bayan sa Pilipinas ay talagang lugmok, no? Bagsak ang ekonomiya. So, sa pagpatuloy daw ng patuloy ito at
hindi daw ginawa ni PBBM yung mga gusto ng taong bayan, like katulad ng hair follicle test, ay magdududa na talaga ang maraming Pilipino. So yun, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.